kung manghihimasok ang Korte Suprema sa isang issue na ito, kailangan maipakita na hindi ito internal struggles lamang sa Senado, na kailangan gumawa ng order or ruling ang Korte Suprema para maging maliwanag ang rules or ma-declare kung constitutional man yung rules o naaangkop sa konstitusyon ang nangyari ngayong araw na ito doon sa Senado. Matapos ang ilang araw na tumahimik ang Senado, biglang dumating na akala natin ay tuloy-tuloy na hanggang sa pag-umpisa ng Senate Blue Ribbon Committee hearings. Bumasag sa kwento, si Senator Francis Escudero, kinikilala nating Cheese. Dumating siya sa plenaryo ngayong araw na ito para kumpletuhin ang quorum of 12. Dahil dito, yung mga taong nasa loob, buong-buong paniniwala nila na mayroong quorum of 12, dineklara nilang bakante lahat ng mga posisyon ng mga opisyal sa Senado. In-include nila sa deklarasyon na iyon ang posisyon ng Senate President. Ayon sa kay Senator Erwin Tulfo na nag-conduct ng press conference, hindi daw po hindi sila pwedeng mag-elect ng Senate President ngayong araw na ito dahil kulang sila, 12 lang daw sila kanina sa plenaryo. Ngunit maaari silang mag-elect ng Speaker pro tempore. Mamaya natin pag-usapan ang legalidad ng mga ito. Matapos nito ay sa press conference din ni Senator Erwin Tulfo, inanunsyo niya na tuloy ang Blue Ribbon Committee hearings, ngunit uumpisahan ito sa Monday. At dahil dito, in-include din niya ang pagbaliwala o pag-dismiss, kumbaga, ng mga di umanong inimbita ng mga resource persons. Sabi ni Senator Tulfo, hindi daw legal yung pag-imbita sa mga resource persons na yon dahil sa media daw isinumite yung listahan imbis na sa ibang mga miyembro ng komite. Nag-press conference, nag-Facebook Live naman po si Senator and still presumably Senate President Alan Peter Cayetano kanina at dineklara niyang imposible na mapalitan siya o madeklarang bakante ang pwesto ng Senate President. Ito ay taliwas daw doon sa mga rules. Discuss natin din lahat ng mga yon. Inanunsyo din na itutuloy ang Blue Ribbon Committee hearings bukas. At tuloy pa rin daw ang pag-imbita sa mga resource persons. Ayon kay Senate President presumed Alan Peter Cayetano, pupunta pa rin sila, tutungo pa rin sila sa committee hearing o inquiry ng Blue Ribbon ng alas 5 bukas ng hapon. Kung hindi po sila papasukin sa Senado, ang pagkakaintindi ko ay magkakaroon daw ng prayer vigil sa labas ng Senado. Maraming nagtatanong, ano daw ang nangyari dito kay Senator Cheese Escudero? Dahil buong-buo ang paniniwala ng mayorya na nasa kanila ito at hindi natitinag. Ngunit, natural, sa laking gulat nila, hindi na pala nila kasama. Maraming haka-haka dito. Pangunguna na doon ay humaharap nga ng kaso si Senator Escudero at marahil yung kaso na yon ay katulad ng kay Senator Estrada na posibleng walang bail dahil ito ay plunder. May iba siyang mga kaso pero ang pinakaseryoso ay yung tilang namumungad
na plunder case laban sa kanya. Hindi tayo magugulat dahil nakita din natin kamakailan ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada na siya rin nagsabi na ilang beses daw siyang tinatawagan para lumipat sa minority, para maging majority na yon. Tinanggihan niya ito hanggang sa umabot na nga sa kanyang pag-aaresto. Hindi niya ibinunyag kung sino yung tumatawag o nag-o-offer sa kanya. Sabi niya, abangan ang susunod na kabanata. Ano ang unang issue? Mayroon bang quorum sa meeting kanina, sa pag-session ng Senado kanina? Ayon sa saligang batas, ang quorum ay majority ng miyembro ng Senado. So, ilan ang miyembro ng Senado? 24. Ilan ang nandun kanina? 12. Nagdeklara silang bakante lahat ng posisyon, including yung posisyon ng SP. Anong sinasabi? Chill lang magbayad sa GBills. Your bills in one app. Choose a biller, pay your bill. Posted agad. GBills, your bills in one app. Members, 24. Ilan ang members? 24. Kailan nagiging acting president ang president pro tempore? Kasi yun po ang diniscuss ni Senator Erwin Tulfo. Sabi niya, ang acting president ay si Senator Win Gatchalian. At acting president siya dahil bakante ang pwesto ng Senate President. Diniklara nilang bakante, ngunit hindi sila makakapag-elect daw ng Senate President dahil kailangan 13. Ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Pero kung titignan ninyo ang rules ng Senado, the officers of the Senate shall be elected by majority vote of all its members. Kailan nagiging acting president ang pro tempore? In cases specified in subparagraph C ng Section 4, ang nakalagay, in the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. So, ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, buhay pa naman siya, hindi siya nag-resign, hindi siya natanggal, at hindi siya absolutely incapacitated. The Secretary refused to call the roll kanina kasi walang quorum. Ayon naman kay alleged Senate Speaker pro tempore, Senator Win Gatchalian, may majority kanina, a majority of 22. Ayon sa kanya, dahil hindi naman makakapunta yung dalawa. Dahil, therefore, the majority should be considered a majority of 22 and not 24. Saan nila nakuha ito? Ito ay ayon, ang binabase nila ay yung kaso na Avellino versus Cuenco. Ano yung kaso na ito? In 1949, si Senate President Jose Avellino ay pumaharap sa mga kaso ng pandarambong. May isang senador na gustong mag-privilege speech na hindi muna hinayaan na mag-privilege speech until much later. Nung medyo nagmataas na ang tensyon, nag-adjourn ang Senado at umalis, tinapos yung proceedings at umalis si Senate President Avellino. Tinuloy ng mga natitirang 12 senators yung session at during the session, ayun na nga po, ina-unseat nila si Senate President Avellino. Anong sabi ng Korte Suprema? Sabi ng Supreme Court, wala silang jurisdiction. Number 1, wala silang jurisdiction doon sa pag-determine kung valid ba yung session o valid ba yung pagtanggal dahil ito ay internal matter ng Senado at separate branch ang lehislatura. Sa mga
sa mga ganitong sitwasyon, bihirang makialam ang Korte Suprema o manghimasok ang Korte Suprema sa mga issue na internal doon sa Senado o sa Kongreso. Pero ano nangyari dito? May isang senador na hindi makakapunta. Kung kaya 12 ang ginawa nilang basihan to show na mayroong majority. Yung taong yon ay nasa US at may karamdaman. Mayroong tinatawag na arrest sa Senado. Kung kukulangin ang majority, maaaring mag-order ng arrest ng Senate President para dalhin ang isang miyembro ng Senado para magkaroon ng quorum at hindi ma-hijack ang mga proceedings. So, ayan yung sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, hindi naaangko ang Avellino versus Cuenco na kaso. Dahil doon sa kaso na yon, mayroong session at umalis lang si Senate President Avellino. Therefore, nag-establish na ng quorum at the start of the proceedings, may quorum pa rin kapag pagkaalis niya. At in that case din, may capacity sila mag-order ng arrest, hindi lang talaga maa-aresto yung remaining na senador. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, siguro dapat i-play natin. Yan lang mahaba eh. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, nag-adjourn nung Monday pa lang ang Senado after nag-walk out yung minority. So adjourned yan, hindi yan makikerry over to today. So according to him, hindi po naaangkop ang Avellino versus Cuenco. So mayroong contention as to whether or not valid yung proceedings ngayong araw na ito. Ito ang kailangan din nating pansinin. Immediately, kung mapapansin ninyo sa pagre-report ng traditional media, parang done deal na ito. Ang tawag sa ginawa ng mga senador ngayong araw na ito sa session hall ay rump session. Ang rump session po ay kapag mayroong smaller group na iniwan na tumuloy pa rin sa paggagawa ng mga, gawain ng Senado o ng lehislatura kahit hindi sila kompleto at questionable ang kanilang legalidad. Pero kung mapapansin ninyo sa reporting ngayon sa karamihan ng traditional media, akala mo done deal na. Akala mo hindi kino-contest ng kabilang panig. Akala mo hindi kumpleta, akala mo na-discuss ng buo at maliwanag ang batas dito. Ang nakikita natin, magulo ang Senado, magulo din ang ginagamit ng mga sinasite na rules. Unang-una pa lang, taliwas sa Senate Rules. Rule number 2 sa Senate Rules nakalagay doon na ang mga opisyales, officers ng Senado ay ine-elect by a majority of the members. Para rin mag-constitute ng quorum, kailangan ng majority of the members. At kung gagamitin nila ang Avellino versus Cuenco, kailangan nito ng kailangan nilang maihayag ng maayos at malinaw na yung natitirang 2 senador ay beyond the reach ng coercive power ng Senado to make them attend. So, hindi na po natin uulit-ulitin ang kasagutan dyan, ha? Kung maaaring dalhin sa Korte Suprema, pwede po. Maaaring dalhin yung issue sa Korte Suprema, pero ang unang hurdle dyan ay kung papansinin ba ito ng Korte Suprema o i-dismiss dahil internal ito sa Senado. So that's the first challenge. Does the SP have a power to overrule the Blue Ribbon Committee chair?
Meaning, can he take over for the BRC investigation if ever tomorrow? No. Katulad ng binanggit natin, ang Senate, ang mga officers ng Senado ay ini-elect ng mayorya ng mga miyembro nito. Pero check natin yung case ng committee heads. So, the Supreme Court can only decide cases and controversies brought before it. Never manghihimasok ang Korte Suprema ng they will decide a case. Kaya ang Korte Suprema ayon sa saligang batas maaari lamang mag-decide ng cases and controversies na hinain sa kanila. Wag naman po tayo, hinihiling ko lang po, wag po tayong disrespectful. Okay lang galit. Valid yung galit, naintindihan ko yan. Wag naman bastusan kasi the court relies on the trust of the people. Yun lang po ang sandata nila. Tama. Sabi ni Jay Claurito, magkaiba press release ni Tulfo and Win. Sabi ni Tulfo, si SP pa rin si APC because no 13 votes. Actually, hindi sinabi ni Senator Erwin yan. Ang sabi niya, hindi maka-elect ang mga senador dahil nga kailangan ng 13. So, tapos sinabi pa nga niya, wala namang papansin sa kanya kasi hindi na siya head ng majority. Tapos sabi naman ni Senator Win, hindi po 23. Ang sabi ni Senator Win, may the majority of 22. Meaning, majority na daw ng 22 ay 12. Senator Marcoleta said before the siege na at least sana at their number ay mag-declare sila ng vacated posts until Senator Bato arrived at naging 13 sila and Senator APC was elected. Dahil 12-12 nung paano ang voting ng implementation? Kinakount lang nila na 12 sila, 12-12 kung lahat ng members ng Senado ay kinakount. So tama yung 12-12 na yan. However, kino-contest ng panig ni sino ba ang so-called leader nila dyan? Ni na Senator Miggs, Senator Cheese, whoever, dun sa panig nila, hindi nila kinakount yung dalawa dahil hindi daw capable of attending. Pero for purposes of the constitutional provision, member pa rin sila ng Senado. Sino ang mamamagitan sa gulo ng Senadong ito kung hindi tatanggapin ng Korte Suprema ang paglapit sa kanila sa kaguluhan sa Senado? Hindi ko sinasabing hindi maghihimasok, no? Hindi natin sinasabing hindi tatanggapin ng Korte Suprema yan. Pero may mga instances talaga na sinasabi nila hindi namin papasukin yan. Katulad doon sa Avellino versus Cuenco. In fact, yung part na sinasabi nila hindi talaga makakarating yung isang senador, ay sinabi nila, assuming there is jurisdiction. Sabi ni Ma'am Ola, how can we trust this Bulaga minority if they don't follow our laws? Sabi ni Joe Nats, nakakagalit ng pangyayari ngayon, magtawag na sana kayo ng revolusyon para mapatalsik na si BBM. Sabi ni Kyle, if that was unconstitutional, they should file a case with the Supreme Court. That is an option, yes. But like I said, it will still be up to the court to determine kung ito ay if they can acquire jurisdiction over the issue. Si Erwin daw po hahawak ng Blue Ribbon Committee. Siya po ang nagsabi nun, de jure versus de facto will apply po ba? Ang aga pa po, titignan pa po natin. Of 24 senators, 13, not 12. Oo nga, pero ginagamit nga nila yung Avellino case ng 1949. Sabi ni Peregrine, hindi po ba magkakagulo bukas sa Senado pag pumasok ang mayorya? Bago na daw ang Senate Sergeant at Arms ayon kay
Senator Erwin Tulfo. Sabi ni Jamal, makocompel ba ng Supreme Court ang mga senators na pumasok? Hindi po, senador lang ang pwede. Kung i-dismiss ng Supreme Court yung petition, meaning yung newly elected committee heads pa rin ang uupo. Hindi po natin alam. Masyado na pong speculative yan. Unang-una, kailangan makita natin kung ano yung ipapile na petition. Sabi ni Mami, kaya pala gusto nilang madakip at madala si Bato sa Hague para 23 na lang. At kaya binabanggit nila ang pangalan ni Senator Bongo. Kanino susunod ang OSA? Kay SPAPC o kay Gatchalian? Yan ang kaguluhan nga dyan kasi kinokontest nga. Now, according to Senator Erwin, bago na daw at pinalitan na ang OSA, ang Senate Sergeant at Arms. Sabi ni Michi, sa tingin niyo po, valid po ba ang BRC hearing bukas ni Sen. Marcoleta if ever natuloy? Magulong usapan na ngayon. Ako, ang tingin ko, base dun sa rules mismo ng Senado, ina-assume natin na hindi nakapag-conduct ng business ang Senado dahil kulang ang numbers para mag-constitute ng quorum. I might be wrong, check natin yung rules. To conduct business kasi ayon sa saligang batas, kailangan majority of the members, not majority of the members present. So, ang nakalagay dito, majority of the senators, hindi majority of the senators present. So, medyo may issue na naman tayo dito sa wording ng rule nila. Majority of the senators shall constitute a quorum. So, we will assume majority of the senators means majority of the members of the Senate shall constitute a quorum. Kung kulang yung quorum, for quorum, a smaller number may adjourn from day to day. So kung kunwari, yun yung sinasabi ni Senator Marcoleta, na kapag nag-convene, may quorum, pero towards the end, maliit na yung grupo, okay lang yon for purposes of closing the session or adjourning the session. Sabi ni EJ, if only 12 senators voted for a leadership change when a majority was required, what consequences could arise if the action is later found to be unconstitutional or contrary to Senate rules? The Supreme Court can declare that there has been grave abuse of discretion and can reverse whatever decisions were made. If a decision had been made with grave abuse of discretion, mavo-void yun. Meaning, halimbawa, yung decision na there is a quorum, deciding that there is a quorum, the decision to proceed with elections of officers, and so on. And in fact, the decision to declare a vacancy in all the positions. Opinion ko lang po, I may be wrong, but APC and the true majority can just ignore what happened today and stand their ground that they are the legitimate majority, malinaw na illegal yung ginawa. Maybe. Let's see. I think that because tutuloy nila yung Blue Ribbon bukas, remember, nag-adjourn na sine die ang Senado. So, there can be no session. So, the presumption is that the committee chair, ang kinokontest na lang kung valid yung pag-declare na vacant lahat ng positions, including the chairmanships of the various committees, especially the Blue Ribbon. As far as we can see, the major contention is whether or not a session had been correctly called today. Was there a quorum? And were is the declaration of vacancy of all positions in accordance with both the rules of the Senate and the Constitution. So yan po ang hindi marisolba with two groups competing. Now, Senator Alan has already said, along with Senator Marcoleta, na tuloy ang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Now, this is the most important part, aside from yung gulo. Parang hindi importante. But I think, importante din pala na i-consider natin ito. It is very clear sa nangyari ngayon na even if they are relying on dubious, well, not, I can't say dubious, no, they're relying on speed, on
threats, possible threats, which was acknowledged by Senator Estrada, and the speed in which they were intent on regaining the majority prior to tomorrow, it seems to me that really the main bone of contention, the main issue, the main thing that they are trying to prevent is the Senate Blue Ribbon Committee inquiry. And it seems to me, with considering the speed, as well as the remarks made by Senator Tulfo, this is opinion, that very scary for them. It seems to me that it's very scary for them to have to contend with the 18 former Marines, former Army, who are called to be resource persons tomorrow. Diba? Parang yun talaga. Hindi na po ito hinala, matibay na minadali nila lahat ng ito. And take note yung majority before, yung grupo ni Senator Alan, they complied very strictly with the requirements of the Constitution as well as the rules of the Senate. Sino ang hindi nagko-comply? And bakit ginagamit ang Avellino when the facts are not squarely on point? Siyempre, hindi natin alam yan. Sabi nila, si Marcoleta pa rin ba, Senator Marcoleta pa rin ba mag-conduct ng hearing sa BRC bukas? Yan ay kung makakapasok sila, but from what I understand, they're also going to have some kind of plan B. So let's wait and see for that. Ako, ang tingin ko is that he certainly will try. Hingang malalim, lahat ng mga nangyayari, may rason. At habang tumatagal, nakikilala natin ang mga tunay na muka. Nababalatan ang totoong hudas. Ang sabi nila sa majority ni APC, mas priority nila ang mga kasamahan nila. But the rest of them, priority nilang pagtakpan ang korupsyon. How hypocrite. At nanunood ang mga Pilipino, hindi makakalimot. Korte Suprema, nagdi-decide lang po sila ng mga kaso at kontrobersiya na inihahain sa kanila. Ngayon, kung may maghain ng kaso na angkop dito o tungkol dito o pasok ang mga facts nito, then the Supreme Court will issue a decision. At yung decision na yon makaka-apekto dun sa outcome. So, hindi po sila pwedeng sila'y mauna, hindi po sila pakialamero, bawal po yun. Kasi kailangan, diba, objective sila. Pag sila ay nag-issue pag sila ay nang himasok, pumasok, nakialam, hindi na po sila objective, ibig sabihin nun, they have already taken a side. At mawawala na po yung channel na yon for deciding the cases or controversies. Saan po tayo huhugot ng hope, attorney? Saan na po tayo huhugot ng hope kung hindi na ginagalang ang batas at constitution? Lalaban tayo. Saan tayo huhugot ng hope? Sa atin, sa sarili natin. Now is the time. Umaasa lang po ba kayo sa galawan ng mga opisyal natin? What about us? Ano ang galawan natin? Kayo yung magdi-decide nun. Ngayon, bukas, may event sa Senado. May mga tao na pupunta doon para magbigay ng suporta. Tingnan po natin kung malawakang kilos protesta na yan. Pero alam ko na para maprotektahan, nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano na magkaroon ng prayer vigil sa labas ng Senado kung hindi papasukin ang Blue Ribbon Committee. Sabi ni Master Kwento, pwede na gawin nila APC mag-online voting kasi wala naman sinusunod ang kabila. Tingin niyo po. Dito ang labanan ay kung kanino ang presumption of regularity or presumption of legality. Sino ang may hawak? So, sa ngayon kasi, pumakaripas ang dating minority na i-establish na sila ngayon ang may hawak ng Senado.
Sinasabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na taliwas sa rules, lalong-lalo na taliwas sa saligang batas, ang pag-umpisa ng kanilang sesyon ng walang quorum. At hindi po enough yung deklarasyon nila na may majority sila sa 22. So, it's up to us kung sino ang i-consider natin na presumed the legal holder of these positions in the Senate. Tayo yung magsasabi nun, and we must make ourselves heard. Hindi ko sinasabi na ini-establish natin ang legalidad niyan. Pero the presumption must be established firmly, and it will matter kung ano ang thoughts natin dyan. Pag sinabi halimbawa ni Senator Win Gatchalian na acting president na siya, huwag nating tanggapin. Gawin nating maliwanag sa ating pagpapahayag ng ating opinion na hindi tayo sang-ayon sa ginawa nila at hindi natin tinatanggap itong rump Senate na ito. Okay. Now, anong ibig sinabi ko kanina, rump session ang nangyari ngayong araw na ito, although not strictly that, no? Lozada, kinukuyog na si Tulfo sa Facebook page niya. Let's also post in our own pages. Ipahayag natin. Alam niyo kung bakit importante yung pagpo-post natin? Kasi yung mga senador and even the congressmen and many of our officials, and take this from me, they have the equivalent of a monitoring system or means to monitor yung temperature, kumbaga, ng feedback from the public. They have crawlers all over the internet to see kung ano ang opinion na pinapahayag ngayon. Kaya nga naging mahalaga para sa mga nasa administrasyon na magkaroon ng mga call farms para makaapekto sila doon sa opinion nating ng mga netizens. Remember, hindi lang po basta salita ang posting. It influences people. It helps move along. It helps in the discussion of national interest issues. So, wag po tayong titigil na magsalita at magpahayag ng ating saloobin tungkol dito. Sabi ni Yao, may magagawa ba daw ang military AFP, PNP? Hiwalayin po natin ang military AFP at saka PNP. Civilian ng PNP, ang nature nila, ang military at ang AFP, of course, or military and AFP. Ayon sa saligang batas, the AFP is the protector of the people and the state. So, hiwalay yung people at saka ang state. Meaning, may mga times when the state, as represented by its government, the people need to be protected from its own government. So that is when the military is supposed to be protecting the people. Ngayon, wala pong mekanismo na nilagay sa saligang batas at wala ring mekanismo na isinabatas. So ano yung presumption dyan? It's the military who will determine kung kailan sila magpoprotekta sa taong bayan at kung kailan nila i-decide na kailangan natin yung kung sila mag-set ng standards dun sa pangangailangan na yon. When is it needed? So unfortunately for our AFP, hanggang ngayon, hindi pa nila nakikita na kailangan tayong protektahan. Pwede pa bang mabali o malift ang adjournment? Adjourned na po si Medea kasi nakaset na po yun. Yun nga yung ginagawa nila, di ba? Sana nag-silent ang Senado, mini-maintain yung majority o yung tablahan na 12 to 11-11, pero kino-force ng minority na sila na daw ang majority. There is no opportunity to contest that. So ang mangyayari nga, ang trophy ngayon o yung football ngayon na pinag-aagawan will be the BRC. Now alam ko lahat tayo po naghahanap ng clarity.
Pero that is precisely the situation. It is unclear. Para sa akin, kapag hindi maliwanag, yung presumption is status quo ante, meaning before this event. So, but this is only my opinion, ha? You'll have to decide for yourself how you see this. So, yun. Pero yung lifting ng adjournment, hindi po yan nagagawa. At least I have not seen it happen before. Pwedeng mag-set ng committee hearings during the recess. Okay, for the last time, for the absolutely last time, absolutist. The Supreme Court can only act when a case has been filed. So will the Supreme Court act immediately to resolve the issue? Your guess is as good as mine. But right now, there is no case filed yet. So the Supreme Court will not issue anything if no case is filed before them. They cannot act before a case. They cannot, they cannot intervene. Okay? The Supreme Court is someplace you go to. It's a tribunal that you go to. You serve, you file your case, and they will decide. They will not say na, uy, Senate, bawal yan. No. And that's why it is important you file your case and the court will make a determination based on the issues that you raised. Kung hindi mo nga naisama sa petition mo, hindi, and the court will not take jurisdiction over your case. So, please, people of the Philippines, dito, it seems that many people still do not appreciate the powers of the three branches of government. Right? Walang pakialaman pag galing sa Supreme Court. Ikaw ang pupunta. Can anyone file a case then? No. Okay? It must be, there must be a law or the law has been violated. A person has a right. And that right has been violated, right? And there is somebody to hold accountable for that. Or there is grave abuse of discretion. A person or a body has made a decision with grave abuse of discretion. And that grave abuse of discretion has affected the rights of another person. So yung person whose rights have been affected, sila lang po ang pwedeng mag-file. And the right must be clear and direct. Yung clear right sa TRO yan, but the right must be provable and that you have been damaged or you have been damaged by that grave abuse of discretion. That's actually a good point, and that's what we were saying earlier on. A majority of, if Senator Tulfo says they could not elect a Senate president because you need 13, how could they have conducted business with only 12? Kasi nga, it has to be majority of members of the Senate regardless of whether they can be present or not. I don't know. Maybe it is for lack of a better term. Ako, hindi ko i-recognize yan. Kailangan, in order to have conducted the vote legally, there would have to be a quorum. Bakit kaya hindi ginoon 25 ang senador noon? I think that it was based originally in the 1935 Constitution. If I remember my constitutional history, na it was originally based on region, number of regions. Tapos, nag-iba-iba na. The election of officials or officers of the Senate, it has to be majority vote of all its members. To constitute a quorum in order to conduct business, it must be majority of the members of active. You need only a simple majority of members present to pass them.
So 12 or 13 senators can legally establish a quorum to open a session, but they cannot bypass the absolute 13 vote requirement to seat permanent leadership positions. So yung pro tempore position na in-occupy ni Senator Win Gatchalian is clearly not based on any of the rules of the Senate or the Constitution. Next, can the matter be taken to the Supreme Court? Yes. Normally, yes. But it has to be taken by people whose rights are affected. So it may be limited to the senators themselves. So, ang nakikita natin dito mga kababayan, nasa peligro ba ang buhay ni Senator Alan Cayetano? Kanina narinig yung usapan namin ni Spokes Harry Roque na ang nakakatakot, actually, ang kinatatakutan ko, naharangin talaga nila ang 12 senators na, 10, yung 10 na nasa majority natin, which is 10, kasama dyan, total of 12, kasama si Senator Bato at saka si Senator Jinggoy Estrada. So mga kababayan, hindi ako nagkamali, sabi ko nasa peligro, baka gurgurin, okay? Ang 4 na senador, okay? Gurgurin ang 4 na senador or bumaliktad yung 2. Okay? Kahapon yun. Now may bumaliktad, isa, itong si Escudero. 'Di ba? Bumaliktad siya na sinasabi niya sa kanyang statement na parang hindi niya nakaya yung kaguluhan sa Senado, kaya dapat daw unahin ang trabaho sa bayan, dapat wala daw siyang kinakampihan ng majority man o minority, pero that's bullshit. Natatakot siyang ipakulong ni Liza Tanas dahil nasasangkot siya allegedly diyan sa sa flood control. Kaya nga tayo humanga dito kay Senator Jinggoy Estrada na sabi ko, ulitin ko, hindi ako makajinggoy. Kaya lang hinangaan ko siya na sa kabila ng akusasyon sa kanya na siya ay nasasangkot sa flood control, nagpakulong siya. Okay? Hinarap niya yung alegasyon at nanindigan siya. Ngayon, kanina nag-speech nga nagsalita nga si Senator Alan Cayetano habang ang mga demonyo na 12 ay nagbukas ng sesyon illegally. Right? Illegally. Sabi nga ni Senator Alan Cayetano, God is sovereign, He is in control. Alright? Sinasabi niya, pinapaliwanag niya sa atin na mga tagapakinig, okay, na yung mga naranasan nating kaguluhan, crisis sa Senado since nung na-elect siya as Senate President. Okay? Na 13 sila noon, nandoon pa si Escudero noon, nakuha yung presidency, kaya lang, bumaliktad nga si Escudero dahil takot makulong. Alright? For whatever reason, maleta, o baka hindi niya na ma-sustain ang kakapritsyo ng kanyang asawang si Evangelista, baka kaya siya bumaliktad. Okay, mga kababayan, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay talagang mabigat ang ating dinadanas ngayon. Alright? Pero sabi niya dito, nakasaad sa ating konstitusyon na maaari lamang magsasagawa ng official business day or business transaction, yung business session, ang tawag nila dyan, sa Senado kapag mayroong majority na 13. May quorum na 13 bago sila magsimula. Kaso wala talaga. Okay? Pinapaliwanag niya dito, mga kababayan, na kapag pag-open ng session, kailangan magkaroon talaga ng 13, okay, na present doon. 12 lang sila. Okay? Sinasabi niya nga ni Cayetano na so ano na lang ba itong papel, itong konstitusyon natin, papel na lang ba ito? Hindi porket malapit sa administrasyong bangag, ay bababuyi na lang tayo ng mga hayop na to. So wala na yung Senado dahil ito ay utos ni Liza Tanas. Sabi ko nga kanina sa inyo, ito ay harap-harapan na kidnapping, parang nangingit.